Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa magiging kondisyon ng ating panahon ngayong araw. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday. Taglay pa rin ang napakalakas na kondisyon at posibleng mas lumakas pa habang papalapit na sa Northern Luzon. Bukod dito, meron ng nakataas na tropical cyclone wind signal. Alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon at intensity nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, meron pa ring easterlies na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Dahil dito, patuloy pa rin ang mga pag-ulan at thunderstorm lalo na sa mga lugar na nakaharap sa silangan. Habang maigpit din binabantayan ang Super Typhoon Inday na nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Dahil papalapit na ang sentro ng napakalakas na bagyong ito, mahalaga na itong tutukan dahil sa napakatinding lakas at lawak nito at ang direktang epekto nito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa kanluran at silangang bahagi ng bansa dahil sa pagpapalakas ng bagyo sa impluensya ng habagat. So ngayong araw, ang sentro ng Super Typhoon Inday ay may layo na lamang na 1,355 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Taglay nito ang maximum sustained winds na nasa 195 kilometers per hour malapit sa sentro. May bugso hanggang 240 kilometers per hour at sa ngayon ay kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa kasulukuyan, may tropical cyclone wind signal number 1 na nakataas sa Batanes, Cagayan, gayon din sa may Babuyan Islands, the northern and central portion ng Isabela, Apayao, the eastern portion ng Kalinga, the northern portion ng Aurora at sa may northern and central portion ng Catanduanes. Sa ilalim ng tropical cyclone wind signal number 1, ang inaasang lakas ng hangin dito ay nasa 39 hanggang 61 kilometers per hour at ang banta sa buhay at ari-arian ay minimal to minor. Bagamat hindi pa ito ang pinakamataas na antas ng babala, malinaw na ang mga lugar na ito ang pinakadirektang tinatamaan ng bugso ng hangin, lalo na sa mga baybaying nakaharap sa dagat at sa mga lugar na lantad sa malalakas na ihip. Bukod sa malalakas na hangin, isa sa pinakamalagang binabantayan ngayon ay ang inilabas na heavy rainfall advisory dahil sa pinagsamang epekto ni Super Typhoon Inday at sa pinalalakas nitong southwest monsoon. Ngayong araw, inaasahan ng malakas na pag-ulan na nasa 50 hanggang 100 mm sa mga lalawigan na Sultan Kudarat at Sarangani. Pagsapit naman ng bukas, July 9, Thursday, mas lalawak pa ang sakop ng malalakas na pag-ulan na aabot sa 50 hanggang 100 mm ng ulan sa Occidental Mindoro, Palawan, Antique at sa may Negros Occidental. At pagsapit naman ng July 10, mas magiging matindi pa ang sitwasyon sa ilang bahagi ng bansa. Inaasahan ng malakas hanggang matinding pag-ulan na aabot sa 100 hanggang 200 mm sa Occidental Mindoro at sa may Antique. Habang aabot naman sa 50 hanggang 100 mm ng dami ng ulan sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Palawan, Guimaras, gayon din sa may Iloilo at sa may Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Dito mahalagang tandaan na maaring mas mataas pa sa forecast ang aktual na dami ng ulan, lalo na sa mga bulubundukin at matataas na lugar. Maaari rin lumala ang epekto ng pagbaha at landslide sa mga lugar na nakaranas na ng tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Ngayon naman, silipin natin ang inaasang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng umiiral na southwest monsoon o habagat. Sa mga lugar na ito, mas ramdam ang impluensya ng habagat na pinalalakas ng bagyo. Dahil dito, mas madalas ang maulap na kalangitan at mas mataas ang tsansa ng paulit-ulit na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Dito malinaw na hindi lamang panandalian ng ulan ang maaaring mararanasan dahil may mga pagkakataon ng ulan ay mas tatagal at lalakas. Maging alerto dahil may banta ito ng flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa ilog at sa mga bulubunduking bahagi. Sa Zamboanga Peninsula, asahan ang mga yugto ng maulap na panahon na may pabalik-balik na pag-ulan sa iba't ibang oras ng araw. Sa Barm, particular sa mga komunidad na malapit sa baybayin at sa mga lugar na dinadaluyan ng tubig mula sa kabundukan, mahalagang maging alerto sa posibilidad ng mabilis na pagtaas ng tubig.
Samantala sa Lanao del Norte, Sultan Kudarat, Sarangani at South Cotabato, ang tuloy-tuloy o sunod-sunod na pag-ulan ay maaaring magdulot ng localized flooding at pagguho ng lupa sa mga lugar na may matatarik na dalisdis. Habang inaasang lalo pang lalakas ang habagat sa mga susunod na araw dahil sa impluensya ng Tropical Cyclone Inday, posible ring maging mas malala ang mga pag-ulan sa mga lugar na ito. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin, may mga oras na magiging maaliwalas ang panahon, pero pagsapit ng hapon o gabi, posibleng magkaroon ng biglaang pagbuo ng mga thunderstorms na magdudulot ng malalakas ngunit panandali ang buhos ng ulan. Kapag naging malakas sa mga thunderstorm, may posibilidad pa rin ng flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar at kabundukan. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms na dulot naman ng localized thunderstorms. Dito ang pag-ulan ay mas nakadepende sa init ng panahon, kaya posibleng magsimula ang araw na maaliwalas. Ngunit habang tumatagal at umiinit ang paligid, unti-unting mabubuo ang mga ulap na maaring magdala ng biglaang pag-ulan at pagkulog, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Sa Metro Manila, asanang mabilis na pagbabago ng lagay ng panahon, maaring mahina ang buhos sa isang lugar habang malakas naman ang pag-ulan sa kabilang bahagi ng lungsod. Ganito rin ang inaasang sitwasyon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at sa mga lugar ng Mindanao na hindi direktang naapektuhan ng mas aktibong habagat at kung magiging matindi ang mga thunderstorm. Posible pa rin ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Ngayon, tignan natin ang latest general outlook para kay Super Typhoon Inday at kung ano ang inaasang magiging galaw nito sa mga susunod na oras. Batay sa kasalukuyang forecast, inaasang magpapatuloy si Super Typhoon Inday sa pagkilos pakanluran o westward habang nasa silangang bahagi ng bansa. Habang kumikilos ito papalapit sa Hilagang Luzon, inaasang mapapanatili nito ang lakas bilang isang super typhoon. Pagkatapos nito, habang dumadaan malapit sa extreme northern Luzon, unti-unti itong inaasang hihina dahil sa magiging interaksyon nito sa kalupaan at sa iba pang environmental factors. Gayunpaman, natili itong isang napakalakas na sistema na may kakayahang magdulot ng malawakang epekto. Mahalagang tandaan, kahit na mababa ang posibilidad ng direktang landfall sa anumang bahagi ng Luzon, hindi ibig sabihin na maliit ang banta. Dahil sa tindi ng lakas ni Inday at sa lawak ng sakop ng malalakas nitong hangin, hindi inaalis ang posibilidad na makaranas ng mapanganib na kondisyon ang ilang bahagi ng Northern Luzon kahit hindi direktang tumama ang sentro ng bagyo. Sa kasalukuyang guidance, ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na maaaring itaas mamaya ay nasa signal number 3 o signal number 4, lalo na sa Ilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon. Gayunpaman, maaari pa itong magbago habang papalapit ang bagyo dahil may natitira pang uncertainty na magiging eksaktong track at lawak ng malalakas na hangin. Bukod dito, may posibilidad din na magkaroon ng mas mataas na wind signal sa ilang bahagi ng Southern Luzon at maging sa Visayas kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa galaw ng bagyo o lumawak pa ang radius ng malalakas nitong hangin sa mga susunod na forecast. Ngayon, dumako naman tayo sa latest tropical cyclone threat na nilabas ng Pag-asa para sa week 1 mula July 6 hanggang July 12. Ang pangunahing sistema na minomonitor natin na si Super Typhoon Inday ay nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility. Batay sa kasalukuyang forecast, napanatili nito ang kanyang lakas at magpapatuloy ito sa pagkilos pailagang kanluran. Ibig sabihin, hindi direktang inaasang maglalandfall sa kalupaan ng Pilipinas, pero mas lalo nitong palalakasin ang southwest monsoon o habagat na siyang magdadala ng mas madalas at mas malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Bukod kay Inday, may isa pang tropical cyclone like vortex o TCLV na inaasang mabubuo sa silangang bahagi ng Pag-asa monitoring domain. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay mababa pa ang posibilidad na ito ay tuluyang maging isang ganap na tropical cyclone habang nasa loob ng week 1. Pagsapit naman ng week 2 mula July 13 hanggang July 19, patuloy na binabantayan ng TCLV dahil inaasang maaari din itong pumasok ng PAR. Ngunit sa ngayon, natili pa rin mababa ang tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. Kasabay nito, may isa pang tropical cyclone like vortex na posible namang lumitaw sa may kanlurang bahagi ng PAR
Tulad ng nauna nating sistema, mababa rin ang posibilidad na ito ay tuluyan lumakas at maging isang tropical cyclone sa loob ng forecast period. Sa kabuuan, ipinapakita ng forecast na aktibo ang tropical cyclone threat potential ngayong week 1 dahil sa presensya ni Inday at ng isa pang binabantayang weather disturbance. Samantala, mas mababa ang posibilidad ng pagbuo ng bagong bagyo sa week 2, bagamat hindi ito nangangahulugang wala ng dapat bantayan dahil maaari pa rin magbago ang kondisyon ng atmosfera sa mga susunod na araw. Kaya naman mahalagang tandaan na ang ganitong forecast ay nagsisilbing early guidance natin. Posible pa itong magbago habang may mga bagong datos na pumapasok. Patuloy nating babantayan ang bawat development at ihatid ang mga pinakabagong update upang manatili kayong handa at ligtas sa anumang posibleng pagbabago ng panahon. Maraming salamat sa panonood mga kababayan at higit sa lahat huwag kalimutang mag-ingat.